Sa ibang balita, itinanggi ni dating Vice President at dating Housing Czar Noli de Castro sa Senado na binigyan ng espesyal na pabor ang Globe Asiatic ni Delphine Lee para makapangutang ng bilyong-bilyong piso mula sa Pag-ibig Fund. Narito po ang report. Kung hindi nakatiwangwang, nakapangalan sa higit sa isa ang mga bahay na ito sa Severa Subdivision sa Pampanga. Nauwi dyan ang proyekto ng Globe Asiatic ni Delphine Lee kasunod ng pagkabisto na ghost borrowers pala ang ginamit niya para makapangutang ng mahigit 6 na bilyong piso sa Pag-ibig. Sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement, sinabi ng kasalukuyang Pag-ibig President na nagkaroon ng anyay special arrangement ang Pag-ibig at Globe Asiatic. By that time, you gave Globe Asiatic this preferential and special relationship with the Pag-ibig Fund. Ano na siya noon? Ano ng reputation niya sa developer noon? Meron na? Siyempre, na-research din niya siguro yung past transactions or track record niya. Opo. Sa akin po mga nakalap, in fact, at mga around that time po, ay may mga awards pa po yung developer na outstanding developer. Tapos chine-check naman po namin siya sa regulatory agency. Dapat walang cease and desist. So nako-cross-check din namin. So wala pong nabasa na track record na red flag po doon sa mga sa Pag-ibig at that time. Pero itinanggihan ni dating Vice President at Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC Chairman Noli de Castro. Wala akong special dito, walang special treatment, only special program dahil yung project po ay township. May simbahan, may munisipyo, may high school, may palengke. Ako'y naniniwala po na every time pumaharap ang management sa board ng Pag-ibig, may due diligence sila sa kanilang gustong mangyari. Dumaan daw sa masusing proseso ang loan ng Globe Asiatic at may mga karampatang kondisyon. Nung mangyari ito ay medyo patapos na ang term ko, kaya hindi ko na masyadong narinig ang mga problema. Sa media ko na lang narinig. Kasi patapos na nga, ang tao ay walang iniisip na nung kundi ang eleksyon dahil May 2010 na. Pero duda pa rin ang chairman ng komite kung bakit pinautang ng napakalaking halaga ng Pag-ibig ang GA. Halos 200 ng developers ang qualified under window 1. Kaya kahit sa among anggulong tignan ay mukhang may special accommodation o special treatment ang Globe Asiatic. Humarap din sa pagdinig ang ilang nabiktima ng housing scam. Ang sabi ko nga, hindi kami nakikipag-away. Sana lang makuha namin yung nararapat na para sa amin. Hustisya, pangalawa yung titulo. Sagot ng kampo ni Lee. Hindi pwedeng maging dalawang may-ari. Nasa pangalan pa ng Globe Asiatic yung titulo. Kasi ang proseso dyan, installment payment kasi. So only after the property fully paid, dun po ililipat po dun sa rightful buyer. Kung huminto po yung first buyer, natural po, kakanselahin po yan. Pinasabpina na ng komite si Lee para padaluhin siya sa susunod na pagdinig. Trisha Zafra, GMA News.